Kaya nga. Bismillah, assalamualaikum. Ustad, yung tanong ko is, di ba may dalawang raka bago ang Fajr? Oo. Ngayon, yung iba, minsan, hindi na umabot sa dalawang raka, diretso ng Fajr. Tapos, hinahabol nila yung dalawang raka na suna daw, after Fajr. Ito ba, ang tanong dyan ay katanggap-tanggap ba yung sinasabi nilang suna daw yun? O katanggap-tanggap ba yun na magdalawang raka after ng Fajr? Kung hindi nakapagdalawang raka bago ang Fajr. Babayaran niya, papalitan Oo, niya. babayaran niya. Okay, magandang katanungan yan. Masyaallah, tabarakallah. Sino? 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 Bulito siya, no? Oh. Sigprol. Walang duda. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa, nangyari din sa kanya yun. Na sa tuwing nahuli siya, may mga pagkakataon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nakapagsagawa ng salatul rawatib. Actually, ang tawag sa salatul rawatib. Salatul ratiba. Ito yung sunnah muakkada bago magsalatul fard. At kabilang na po dyan ay ang dalawang raka'a bago sabihin natin ang Fajr. Kaya ang gantimpala nito ay masyaallah napakalaki dahil sallallahu alaihi wasallam salatani qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sabihin yung dalawang sala na raka'a which is sunnah ratiba bago ang Fajr ay mas mainam pa ito kaysa mundo at sa kanila laman ng mundo. Diba? Mas mainam pa yung mga kapatid. Kaya nga kung bibigyan ka lang ng hari halimbawa ng 100 million, no? 100 million nasa Riyadh yung hari, mag-announce si King Salman, nandito ka sa Jeddah, 100 million dollar sa kondisyon gagapang ka, gagawin mo yun. Para lang makuha mo yung 100 million o 1 billion dollar. 'Di ba? Pero ang mundo at saka mundo mahigit pa ro kay mas ano bang mas dakila? Yung mundo at saka naman ng mundo o yung 100 billion? Yung 100 billion kasama na yung sa mundo. 'Di ba? Pero mayroon pang higit na mas mahigit doon. Walang iba kundi ang dalawang raka bago mag-Fajr. 'Di ba? Ganun kainam ang kaya naman ang propeta sallam minsan ay yun nga hindi na isagawa ito bago sabi natin mag-Fajr. So binabayaran na ito after ng Fajr. Okay? Binabayaran niya. So walang problema. Pagka palagi ginagawa. Pagka palaging kung mayroon namang rason halimbawa sa pagtulog. Laging dahil sa trabaho, something like that, walang problema. Okay, basta ang mahalaga sikapin niya na isa katuparan sa abot ng kanyang kakayahan kung ano yung paano ito ginawa, paano ito inutos sa kanya. You know, which is basically ito ay bago mag-Fajr. You know? So ngunit kapag may mga kadahilanan nga, especially lalo pat kapag tanggap ng Sharia, walang problema na ito ay bayaran. Kahit nga sa kahit nga sa duhur halimbawa sa yung duhur na sunnah ratiba, kapag hindi mo na isagawa ito, din pwede mong isakatuparan ito pagkatapos ng asar. At yan, merong sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pwede yun mga kapatid. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Okay, thank you. Yung katanungan